Pyongyang, ang North Korean capital. Ang GMA rin ang nag-iisang Filipino media network na nakapag-live broadcast mula North Korea. Mula Beijing, China, pagdating namin sa airport sa Pyongyang, kinuha ang aming mga passport at cellphone. Bawal kasi ang paggamit ng mobile phone doon. Para kaming bumalik sa lumang mundo, makalumat magkakamukha ang suot ng mga tao. Walang masyadong sasakyan sa kalsada. Wala ring billboards na karaniwan sa mga syudad. Sa halip, mga naglalakihang mural ng kanilang namayapang great leader at founder na si Kim Il-sung at kanilang dear leader na si Kim Jong-il na nooy buhay pa ang makikita. Nakamamanghari ng Tower of Juche idea na may taas na 170 meters. Simbolo ito ng ideolohiya ni Kim Il-sung na independence at self-reliance. Kabilang ang North Korea sa mga ilan-ilan na lamang na mga bansang komunista. Sarado rin ang kanilang bansa mula sa impluensya sa labas. Walang mga banyagang babasahin. Government news, mga lumang palabas at cartoons tungkol sa kanilang militar ang mapapanood sa telebisyon. Mga kanta lang ang mapakikinggan sa radyo. Mga matataas na opisyal lang ang may access sa internet. Hindi kami pinahintulutan na makausap ang mga ordinaryong mamamayan. Tanging ang dalawang kasama namin mula sa kanilang foreign ministry ang aming nakakausap. Hindi raw nagkakalayo ang sweldo ng mga taga roon. May nagsabing 5,000 won isang buwan o katumbas ng halos 100 piso. Subsidized naman daw ng gobyerno ang kanilang mga pangangailangan. Sa ganda ng Pyongyang, hindi mo iisiping marami sa mga mamamayan ng North Korea ang walang makain. Ayon sa United Nations, matinding problema ng North Korea ang gutom. Kaya tumatanggap sila ng food aid mula sa ibang bansa. Pinakamataas na prioridad nila ang militar, kabilang na ang paggawa ng armas nuklear. Ngayon, bilang paggunita sa ika-100 anibersaryo ng kaarawan ni Kim Il-sung, ipapakita raw ng North Korea ang kanilang galing sa teknolohiya sa pamamagitan ng pagpapalipad ng isang rocket na magdadala ng isang umunoy weather satellite sa kalawakan. Bagay na nagdudulot ngayon ng tensyon sa bahaging ito ng mundo. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Nagagandahang white sand beaches sa lalawigan ng Sarangani patok sa mga turista ngayong summer. Buhay ng NBA legends na sina Magic Johnson at Larry Bird itatampok sa Broadway. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.